Ang Quezon City ay nagsasagawa ng protektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatupad ng green purchasing at green building programs. Ang proteksyon at pagtataguyod sa kalusugan at ang karapatan sa malinis na kapaligiran ng mga nasasakupan ay isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng syudad. Para ilunsad ang pagpapanatili, pangangalaga at muling pagbuhay sa ekosistema sa pamamagitan ng pag-iwas, pagtigil at pagbawas ng air, water at land pollution para makatulong sa pag-unlad ng Quezon City. Para bigyan ang nasasakupan nito ng malinis at ligtas na kapaligiran at maayos na pamumuhay. Sa tulong ng School Youth Development Program Advocacy na Protection of the Environment, kasama naming mga scholars ay tutulong para ang advokasya na ito ay lumago at may taguyod. Dahil naniniwala kami na kung malinis ang kapaligiran ay mapapanatiling matiwasay ang kalikasan. Tayo na sa pagbabago. Ang polusyon ay isang uri ng gawain o estado na pinadudumi at sinisira ang lupa, tubig, hangin, bayan at ang atmosphere gamit ang mga nakasisirang sangkap o gamit. Mayroon tayong iba't ibang uri ng polusyon. Una, ang polusyon ng hangin tulad ng mga usok na binubuga ng mga sasakyan, usok na sigarilyo na nagsasanhi ng pagkakaroon ng polusyon sa hangin. Ganon din ang pagsusunog ng mga basura. Nagkakaroon ng polusyon sa tubig dahil sa mga tao nagtatapon ng mga basura sa dagat o sa mga kanal kaya bumabara ang tubig dito at hindi na makakadaloy ng maayos ang tubig kaya nagkakaroon ng polusyon sa tubig. Ang pagpuputol naman ng mga puno at pagtatapon ng basura tulad ng mga bote, plastic, papel, lata ay mga sanhi ng polusyon sa lupa at ang mga basurang ito ay bumabara sa mga daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng pagkakaroon ng baha. Alam mo bang 100,000 tons ng bags ang natatapon natin bawat taon na kasing bigat ng 70,000 na kotse? Ang gamit na lata na tinatapon lamang natin ay maaari maging parte ng bagong kotse at ang gamit na plastic bottle ay maaaring gawing material para makagawa ng bintana. Ang polusyon ay kayang-kaya nating iwasan kung tayong lahat ay magtutulungan. Maraming mga simpleng bagay tayong pwedeng gawin at ang ating pamilya kahit saan lugar man tayo naroroon. Sa ating bahay, maaari nating mabawasan ang mga basura na ating lilikha. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagiging resourceful sa mga bagay na ating ginagamit at binibili. Tayo at ang ating pamilya ay maaaring mag-recycle ng maraming bagay sa ating bahay. Tumingin lang sa paligid kung ano mga bagay na pwede pang magamit tulad ng mga garapon, bote, bags, papers at kahit ang pagkain ay pwedeng i-recycle. Ang mga ginamit natin mga garapon ay maaari ulit gamitin sa pamamagitan ng paglalagay dito ng mga bagay na ating ginagamit o nais itabi. Maaari rin tayong makatipid sa kuryente kung pupunutin natin ang mga appliances na hindi naman natin ginagamit. Kasama na rito ang pagpatay sa ilaw kung maliwanag ang panahon upang hindi lumikha ng sobrang pag-init at ang pag-iwas na gumamit ng dryer kung maganda naman ang panahon. Pwede rin nating ipunin at ibenta ang mga bagay na hindi na natin maaaring gamitin. Maaari rin tayo makatulong bilang estudyante at mamamayan. Makiisa tayo sa mga gawaing pangkalikasan sa ating komunidad at paaralan.
sumama sa pagtatanim at pagprotekta sa itinanim na mga punong kahoy. Maaari nating i-recycle ang mga gamit na lata upang pagtaniman ng mga halaman. At kung maaari, pulutin natin ang mga kalat na ating nadadaanan at itapon sa tamang tapunan. Marami pa tayong maaaring gawin bukod dito. May oras pa tayo para maisalba o mailigtas ang ating mundo. Dahil lalo na lang ang kahahantungan nito kung sa bawat paglipas ng panahon, ito ay sinisira ng paglintol, pagbaha, pag-ulan, at sobrang tag-init. The world needs our help. One person can change a lot. But imagine, What we can all do. Don't just sit there. go green! Unlad ang ating mundo, patuloy tayong magmamalasakit at aalagaan ang ating kapaligiran upang